negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang pumapagpunan sa gabinete. Mas magandang mamatay sa digmaan. Si Antonio Narciso Luna de San Pedro y Naveciso Asieta, o mas kilala bilang General Luna, ay isa sa mga namumuno at naipaglaban sa mga Amerikano bago nito masakop. Ngunit, sino nga ba si General Luna? Totoo nga ba siya ay brutal at walang moral na general? Meron nga ba siyang diferensya sa isip? O hindi lang talaga tugma ang nais nito sa gusto na nasa paligid niya? Ngayon, ating tatalakayin kung sino nga ba talaga si General Antonio Luna. Ang mga historiador na si Dr. Bencio Jose na nagsulat ng The Rise and Fall of Antonio Luna, Ambro Campo at Dr. Emmanuel Afcario na nagsiyasat at nagsaliksik sa mga liham at huling sulat ni Luna. Ito ang mga tao at sila ang mga nagbigay ng liwanag sa buhay ni Antonio Luna mula pagkabuhay hanggang pagkamatay. Sumunod naman ay ang primaryang batis. Ito ay mga orihinal at unang pangangailangang dokumento o ebidensya tungkol sa isang pangyayari. Mayroong tatlong pinakamahalagang primaryang batis tungkol kay General Antonio Luna. Ang una ay ang kanyang liham. Mahalaga ito dahil siya mismo ang sumulat ng mga liham na ito. Kaya direktang makikita ang kanyang tunay na saloobin, prinsipyo at mga plano para sa hukbo. Halimbawa nito ay ang liham niya kay Emilio Aguinaldo, kung saan tinatalakay niya ang mga estrahiya laban sa mga Amerikano. Pangalawa naman ay ang mga opisyal na dokumento at kautosang militar noong panahon ng unang republika. Ito ay napabilang sa primaryang batis dahil nagmula ito mismo sa mga pamahalaan noong panahong iyon. Halimbawa rito ay ang dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagkakahirang bilang isang brigadier general at ang kautusan niyang tungkol sa pagpapatatag ng depensa gaya ng Luna Defense Line. Ang ikatlo o panghuli ang mga testimonya ng mga saksi sa kanyang pagkamatay noong 1899 sa kabanatuan sa pamamagitan ng kanilang pahayag. Mas nauunawaan natin kung paano naganap ang kanyang pagpaslang at mga pangyayari bago ito maganap. Sa kabuuan, ang mga primaryang batis na ito ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng direktang ebidensya at mas malinaw na pag-unawa sa buhay at papel ni General Antonio Luna sa kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Ngayon naman, aking tatalakayin ang sekundaryang batis tungkol sa buhay at kontribusyon ni General Antonio Luna sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang sekundaryang batis ay mga impormasyon na nagmula sa pagsusuri o interpretasyon ng mga historiador at manunulat tungkol sa isang pangyayari sa kasaysayan. Hindi ito direktang nagmula sa mismong panahon ng pangyayari, kundi mula sa mga pag-aaral at pagsusuri ng ibang tao. Halimbawa ng sekundaryang batis tungkol kay Antonio Luna ay mga aklat ng kasaysayan na isinulat ng mga historiador tulad ni Teodoro Agoncillo at Ambet R. Ocampo. Makikita rin dito sa mga dokumentaryo at pelikula tulad ng General Luna na nagpapakita ng interpretasyon ng kanyang buhay at papel sa Philippine-American War. Mahalaga ang sekundaryong batis dahil tinutulungan tayo nitong mas maunawaan ang mga pangyayari sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagsusuri at paliwanag ng mga eksperto. Sa pamamagitan ng mga sekundaryong batis, mas nagiging malinaw kung paano naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas si General Antonio Luna. Ang panloob ng kritisismo ay nakatuon lamang sa nilalaman at katangian na nakapaloob sa akda, batas, tao o pangyayari. At sa panloob ng kritisismo, hindi binabase sa personal na opinyon. Gawin nating halimbawa si General Antonio Luna gamit ng kanyang asal, paniniwala at maging ang kanyang pamaraan sa pamumuno. Una ay ang kanyang asal na pagiging mainitin ng ulo at mahigpit. Kilala si General Luna sa ganitong asal. Ang kanyang pagiging mainitin ng ulo at strikto ang naging dahilan kung bakit marami ang may takot at galit sa kanya. Dahil hindi nga siya nagdadalawang isip na magsabihan o parusahan ang mga opisyal at sundalo. Pangalawa ay ang kanyang prinsipyo o paniniwala. Kilala si General Luna sa pagiging isang salita sapagkat
Hindi niya babaliin ang kanyang prinsipyo kung taliwas ito sa kanyang paniniwala. At isa din ito sa dahilan kung bakit maganda ang kanyang pamumuno. Pero ang ganitong katangian ni General Luna ay naging dahilan din kung bakit maraming nakaalitan si General Luna na mga opisyal at sundalo. Sa pamamagitan ng panloob na kritisismo, nakita natin na si General Luna, ang kanyang mga katangian ay parehong naging lakas at kahinaan. At dito ko tinatapos ang aking presentasyon tungkol sa panloob na kritisismo o internal criticism. Para sa panlabas ng kritisismo, ito ay pagsusuri sa pagiging tunay, orihinal at mapagkakatiwalaan na isang dokumento bago mapag-aralan ang nilalaman nito. Layunin nitong alamin kung ang isang batis ay hindi peke o gawa-gawa lamang. Para naman sa pagsusuri sa petsa at lugar, may malinaw na tala na ipinanganak si General Antonio Luna noong Oktubre 29, 1866 sa Binondo, Maynila at pinasilang noong Hunyo 5, 1899 sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Gayunpaman, sa ilang mga tala at salaysay, may pagkakaiba ang mga detalye tungkol sa eksaktong kaganapan ng pagkamatay ni Antonio Luna. Halimbawa, ang mga bilang ng mga salarin at eksaktong sitwasyon bago paslangin si General Antonio Luna. Sa gayoy, mahalagang suriin ang petsa at lokasyon upang matiyak kung alin ang mas malapit sa katotohanan. Para sa pagsusuri sa author, ang ilang impormasyon tungkol sa buhay ni General Antonio Luna ay nagmula sa mga opisyal ng unang republika at sa mga historiador na nagsulat makalipas ang ilang taon. May mga ulat na maaaring may pag-ikling depende sa panig ng sumulat, lalo na kung ito ay mula sa kanyang mga nakalitan sa pamahalaan, kaya mahalagang tukuyin kung sino ang may akda at kung siya ba ay saksi mismo sa mga pangyayari o umaasa lamang sa ikalawang kamay ng impormasyon. Bilang pagtatapos, pag-unawa sa tunay na pagkatao at kontribusyon ni General Antonio Luna ay nakadepende sa dalawang mahalagang batis. Mariang batis. Ito ang ating direktang ebidensya sa tulong ng kanyang mga liham, opisyal na utos militar at testimonya ng mga saksi. Nakuha natin ang katotohanan mula mismo sa kanyang panahon. Sekundaryang batis, ito naman ang interpretasyon ng mga eksperto sa tulong ng mga aklat ni Agoncillo at Ocampo, pati na ang mga pelikula at dokumentaryo. Mas madali nating nauunawaan ang kahulugan ng kanyang mga sakripisyo. Pagsama-sama nito, nakita natin na si Luna ay isang leader na may paninindigan. Ang kanyang disiplina at pagmamahal sa bayan ay nagsilbing lakas ng ating hukbo. Kahit na ito na rin ang naging dahilan ng